Okay. So, for your practical exercise, no, in cabling, no, so, your main objectives for this exercise is for you guys to create the two types of cables that we're going to use. So, first, you're going to make a straight through cable, okay? Then, a crossover cable. No? Now, first, before you start, you need to know the tools needed. No? So, first, you need a crimping tool. No? So, this is a crimping tool. You need a splicer, a scissor, and a LAN cable tester. So this is used to check if your connections on your LAN cables are correct, or meaning if your terminations are correct. No? So habang gumagawa kayo, no? So pagkatapos nyo, malalaman nyo kung tama o mali yung ginawa nyong cable. Kung straight through ba siya o crossover. So ang magche-check niyan, no? So this is a practical exercise. So kayo, ipapacheck niyo yan sa teacher nyo. Okay? So ang gagawin ko lang ngayon demonstration is how to crimp an RJ45 sa isang Cat5 cable. So dapat matuto kayong gumawa from this, no? So ang materials nyo kailangan a Cat5 cable and an RJ45. Ayun. Okay. So, dapat from here, makagawa tayo ng ganito. Okay? So, I will try to do this as simple as possible, no? So, para maintindihan ng lahat. First, you must remove the cover, no, ng ating Cat5 cable using the splicer. Now, some crimping tool has its own splicer. So, if you're going to look, no, yung half circle dyan, it is also a splicer. So, i-demonstrate ko sila pareho para alam nyo. But there are crimping tools na wala nyan. Okay? So, kaya gumagamit tayo ng splicer. So, a splicer simply removes or splice covering from wires. Okay? So, yun ang tawag dyan. Now, again, if you notice, there are different sizes of circles sa splicer. So, for our Cat5 cable, yung pinakamalaki. Okay? So, simply press this one, no, para ma-lift yung jaw ng splicer natin. Put the Cat5 cable in. Then release. Ang purpose nitong hole dito sa splicer is for your fingers to roll the splicer dun sa cable. So, mararamdaman nyo yan na lumuluwang. Okay? So, simply remove it. You have already removed the cover para sa inyong UTP cable. Now, so all UTP cables has 4 pairs. Now, etong nakikita nyo parang tali is called a nylon ripcord. A nylon ripcord means, no, siya yung ginagamit para mapunit ito. So, pag hinila nyo ito, mapupunit yan. So, kung hanggang saan yung extent na gusto mong tanggalin yung cover ng inyong cable, ihilayin nyo siya. But in our case, we simply remove this, no, using the scissor. So, para wala na sa gabal. Now, so going back, we have 4 pairs of wires sa ating UTP cable. So, ang dapat natin gawin ay ayusin. So, in our case, we're going to use, no, a termination 568A. No? So, yun ang gagawin natin ngayon. So, based doon sa lecture natin kanina, ang una niya ay green. Okay? Stripe green. So, aayusin nyo na siya based on the termination kung ano yung gusto nyo. So, ulitin ko, termination A ang ginagamit natin. So, una ang stripe green. Okay?
So, pagkatapos ng stripe green, ang susunod ay orange. Solid. Okay. Tandaan nyo lang, no? Walang termination, no, na magkatabi ang dalawang stripe colors o magkatabi ang dalawang solid colors. Always remember, ang unang color, stripe. Then, susunod, solid, stripe, solid, stripe, solid, stripe. So, pag meron kayong nakitang magkatabing solid, okay, mali na yon, based dun sa configuration na sinusunod natin. So, again, termination A, green, stripe green, then we have orange. Okay? So, pagkatapos nung stripe green, rather, stripe green, then green pala, no? So, termination A. Then we have stripe orange. Okay? Take note, stripe green, green, stripe orange. Okay? So, inaayos nyo na siya habang inuunat nyo. Then, after that, stripe orange, we have blue. Blue naman, blue. So, again, inaayos na natin yan. Then, we have stripe blue. Okay. Medyo magulo siya, no? Kasi, lalo na pag first time kayong gagawa, medyo mahihirapan talaga kayo. Then, after stripe blue, we have orange. Then, we have stripe brown. Then we have brown. Okay. Now, if you notice, binabalo-baluktot ko siya, no? Para umunat. No? Kasi, mahirap kasi pag hindi natin siya naunat ng gusto. Ang tendency, pag pinasok natin siya dito sa RJ45, magkro-cross or magpapalit-palit ng pwesto. So once straightened, no? So, check nyo ulit. Yung color arrangement nyo, you have green, green, stripe green, green, stripe orange, blue, stripe blue, orange, stripe brown, brown. So, tama. Now, so mahaba yan. We're going to cut, no, from the tip, yung ginawa nyo. No? So, kung unat na siyang ganyan, so if you notice, kahit bitawan ko na siya, no, madali na siyang i-arrange ulit. So, at least, kasing haba lang ng kuko nyo, no? Yung kailangan matira dito. Okay? So, kung sukatin natin, at least mga gandito. No? So, simply press, no? Make sure unat siya at nakaayos. Okay. Then, again, using your crimping tool, meron siyang pangputol para diretso. So, ingat lang kayo, matalas yan, hindi pinaglalaroan yan. No? So, you simply place it there, no? Pwede nyo munang mahabaan pa muna. Okay, para matansya nyo, no? Yung haba. So, in this case, no, para sa akin, okay na itong habang to. At least, medyo mahaba pa siya, no? So, bumasan muna natin. Ngayon, ito yung tricky part dyan. So, kung nakaharap sa akin itong ginawa ko, yung green ko, yung stripe green ko, nasa kaliwa. Yung solid brown ko, nasa kanan. Okay? Para malaman yung tama ang ginagawa nyo, you're going to hold your RJ45 this way, na yung clip nakatalikod sa inyo. Bakit? Dahil ang pin 1, eto, nasa kaliwa. Okay, ulitin ko, hindi pa ganyan. Okay, kundi yung clip nasa likod. Yung clip ang magiging reference nyo na tama ang pagkakakapit nyo. Okay? So, yung alignment ng colors at ng pin dapat tama. So, again,
Doing it this way, simply push, no, yung mga wires doon sa slot ng RJ45. Okay. So, huwag nyo muna i-crimp, i-check nyo. Paano mo ma-check yan? Para hindi ka mahirapan dito, baliktarin mo. So, doon makikita mo yung kulay. Of course, pag binaliktad mo yan, yung green or yung stripe green, tsaka yung green, nandito na sa kanan nyo. So, huwag kayong malilito. Okay? So, check nyo lang yan. Okay? So, by checking, simply push, no? Make sure, another thing, no, to remember, yung cover dapat nasa loob din ng RJ45. Common mistake ng mga baguhan, nakalaylay yung wire dito. Okay? Ano ang purpose niyan? To reduce data loss. Okay? So siguro pag nag-college kayo, doon yung maintindihan niya kung bakit. But for now, para sa ating mga grade 12 student, ang importante, pag nag-crimp kayo, yung pinaka-shield ng wire, dapat eksakto doon sa lock ng RJ45. Okay. Now, once it is checked, no, using your crimping tool, so make sure yung slot, okay, so hindi yan pa ganyan. Paano nyo malalaman kung tama yung kabit nyo? Itong mga tip na to, kung nakikita nyo yan, yan yung mag-clip-clip ng mga copper wire sa dulo ng crimping tool. So, dapat yan nasa dulo. Okay? So, hindi pa ganyan. Okay? Pag ganito. So, simply follow the orientation, no? Orientation ng crimping tool. With the lock, with respect to the lock of your RJ45, simply push. Push nyo lang yan. So, while crimping, pwedeng itulak nyo yung wire para siguradong nasasagad yung wire sa dulo. So, simply press. Sometimes you will hear a simple click, sometimes wala. Okay, okay lang yon. Pero in this case, may click tayo narinig na konti. So, kahit diinan nyo yan, hindi nyo mababasag yung RJ45. So, do it again, just to make sure, no? Then, removing, no, the crimping tool and the RJ45, you now have a straight through configuration or termination 568A dito.